Kamusta Sagittarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang tema ng reading natin ngayon para sa mga Sagittarius. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Sagittarius? Masyado nang mainit yung panahon ngayon guys, kaya ingat kayo. At saka katulad ng sinabi ko dati, na kung gaano katindi ang init, ganun din katindi ang darating na bagyo. Buhay kasi yung mundo natin kaya nag-a-adjust siya. Hindi ko naman siya hinuhulaan guys ha. Kumbaga, yun yung nangyayari kung mapapansin nyo. 5 yung card na kailangan natin para sa tema ng reading natin ngayon. Ang unang card ay 8 of Winter. Pinapakita ng card na ito na marami kang abilidad at kakayahan na pwedeng magawa. Kapag wala kang tiwala sa sarili mo, limitado din kung ano yung tagumpay na darating sa iyo. Itong damo naman ang nagsasabi na i-let go mo na kung ano yung inaalala mo o kaya kinakatakot. Unawain mo kung ano yung katotohanan o kaya sitwasyon na kinasasangkutan. Itong the strength, ito yung kailangan na kailangan mo. Para malagpasan mo yung mga challenges na dumarating sa iyo at saka nakadalawang cards ka na kasi para sa takot o pag-aalala sa outcome ng buhay. Itong awakening naman para magkaroon ng solusyon yung trials na dumarating sa buhay mo. Tingnan mo din yung ibang paraan para masolusyonan yung problems mo. Itong Tree of Summer, may mga sitwasyon sa buhay mo na dapat mong i-celebrate. Na ang akala mo, simple lang ito, hindi naman masyadong importante, pero may malaking impact sa buhay mo. Tinutukoy din ng mga cards mo na ang ilang Sagittarius ay pinangungunahan ng pag-aalinlangan or hiya. Ngayon naman guys, ano ang hadlang, ano ang dapat gawin, at saka alamin din natin kung ano yung rune na ipapakita para sa mga Sagittarius, at saka alamin din natin kung ano yung mga blessings na card na ipapakita. Paalala lang sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. Six of Wands, the High Priestess at the Tower. Itong tatlong card na ito ang nagsasabi na may magandang pagkakataon na ino-offer sa iyo ang universe. Pero kapag nakikita niyang nag-aalinlangan ka, iba yung pinili mo or nag-giveaway ka sa iba, babaguhin niya ulit yung plano or sitwasyon. Kaya kailangan mong sumunod kung ano yung itinadhana sa iyo. Na tagumpay sa career, sa negosyo, sa financial, na walang warning. At saka ang ilan sa inyo sa career or negosyo ay meron kang matibay na posisyon at stable na income. Ang ilan sa inyo may posibilidad na maiba yung toka mo sa trabaho or mapunta ka sa ibang lugar. Ang ilan sa inyo sa career or negosyo, sinubukan mo lang yung trabaho or negosyo pero hindi mo to nakikitaan ng potensyal. Kaya ang ilan sa inyo ay itinigil mo ito or balak nang huwag ipagpatuloy. Mas pinili ng ilan sa inyo yung trabaho na hindi stressful or yung negosyo na hindi malaki ang kapital. Sa mga nasa relationship, ang tagal nyo nang magkarelasyon ng person mo,
Kaya nakadalawang cards ka na balak nyo nang magpakasal or nagpaplano na kayo. Ito muna yung alamin natin, additional card. Nine of Wands at the Strength. Pinapaalala sa'yo ng dalawang cards na ito na meron kang kakayahan, power at katatagan. Na kung ano yung sinet mo sa isip mo, yun yung mapagtatagumpayan mo. Kahit na marami mang challenges sa bawat chapter na kakaharapin mo. 2 beses ka na pinakitaan ng cards na lakasan mo yung loob mo. Ang ilan sa inyo sa relationship, romantic man yung person mo or hindi, minsan napaghihinalaan mo siya. Hindi ito kusang bumaliktad kaya naka-upright yan. Sa mga single, nakadalawang cards ka na merong bagong romance na darating sa buhay mo pero hindi ito yung focus mo sa ngayon, kundi yung self-love lang muna. 5 of Cups, 2 of Wands, at the Wheel of Fortune. Pinapakita pa rin dito kaya sabihin ko na sa inyo na ang ilan sa inyo nakipaghiwalay ka. Tinitingnan ng person na ito, kung sino man ito, kung ano yung mga nangyayari sa iyo. Yung paghihiwalay nyo, wag yung kayong dalawa lang. Kailangan meron ng mamagitan sa inyo para safe ka. Huwag ka rin patangay sa drama. At saka mag-ingat ka rin sa taong akala mo kaibigan or pinapakitang importante ka pero hater mo siya. Sa financial, hindi naman siya ganun ka-negative. Pero in-encourage ka ng mga cards at saka i-motivate mo din yung sarili mo. Kasi merong darating na oportunidad na magpapabalanse sa financial or sa karir mo. Kasi ang ilan sa inyo, na problema ka sa financial at magkakaroon na ng pagbabago. Kaya ka naka-experience ng kagipitan sa nakaraan para matandaan mo ito at hindi mo na ulitin. Ang dapat mong gawin ay mag-save ng money para sa future at kapag dumating ulit yung hindi magandang sitwasyon ay ready ka. At saka wise ka din kasi marami kang pamamaraan para umunlad. The Chariot at 7 of Swords. Itong additional card na to, sobrang obvious na inililigtas ka ng universe sa mga malungkot na sitwasyon. Kaya may mga pabor na sitwasyon na darating sa buhay mo. Tagumpay, sa career, sa negosyo. Pero binibigyan ka ulit ng warning, pangatlong card na ito, na meron talagang person na hindi totoo sa iyo. At base dito sa cards, dalawa sila. Pwedeng person mo o kaya kaibigan. Pero mas importante, yung tagumpay na nakakamit mo. Dito ka mag-focus. Huwag ka dun sa mga fake sa social media or fake na person. Sa mga nasa relationship or single, kung nagkaroon ng breakup or divorce, huwag kang malungkot kasi hindi ikaw yung nawalan. Kasi magkakaroon ka ng bagong karelasyon sa mga single na hindi mo maikukumpara sa nakaraan. Ang ilan naman sa relasyon, nagkakaunawaan na kayo ng person mo. Pero syempre, kailangan dapat mo talagang sabihin kung ano yung side mo. Huwag kang matakot na baka mawala siya sa'yo kung may sasabihin ka. Kung para sa'yo yan. Ito naman ang rune na sinaunang alphabet. Hagalas,
Isa, Kaunas in reverse, at Swallow. Pinapakita sa bato na ito na inihihiwalay ka sa mga negatibo. Hindi ka sanay sa mga nangyayaring pagbabago sa buhay mo, kalungkutan at saka delay. Ang ilan sa inyo hindi mo na rin alam kung ano ba yung totoong love or totoong kaibigan. Naka-4 na words ka na para sa ending. Kailangan mo na talaga tong tapusin. Kasi yung next na decision mo ang mas magbibigay sa iyo ng power, happiness, at success. Kapag ka nalagpasan mo na itong negatibo, ni-let go mo na yung mga bagay na nahihirapan kang i-let go, yung positive na pagharap mo, tuloy-tuloy na yan. Kasi pabor na pabor sa iyo yung mga cards. Yung mga maling sitwasyon tinuturo na sa iyo eh. Ang ilan sa inyo sa health, kapag nasa tamang edad ka na, kailangan mo na ng check-up para makaiwas ka sa mga malubhang sakit. Sa mga nasa mainit na lugar, kailangan ng sunblock. Kung malamig yung lugar mo, kailangan balutin mo talaga yung katawan mo para hindi ka mamanhid. Itong Ace of Cups ay pinipili mo na kung sino yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Magkakaroon ng celebration, pangalawang card na ito kasi meron kang pagtatagumpayan na sitwasyon. Pwedeng bagong love o kaya kontento ka na sa buhay mo sa mga natatamo mong achievement or tagumpay sa buhay. At saka makikilala mo rin kung sino yung mga fake sa iyo. Itong 9 of Cups naman ay yung mga kahilingan mo ay magkakaroon ng katuparan. Marami ka ng tagumpay na cards, kaya huwag ka na magtaka kung bakit meron kang haters at saka merong person na mag-o-offer ulit sa iyo na magkaayos kayo, naka-2 cards ka na. Pero mas bibigyan mo ng pansin yung achievement mo sa buhay. 2 of Swords. Andito ulit yung haters mo, 2 of Swords, na hindi nila hayaan na maging matagumpay ka. Kaya mas lalo mong pagbutihin yung buhay mo at saka maging wise sa mga decisions mo. Makulit itong mga person na ito kasi sa umpisa pa lang pinapakita na kahit hanggang dito sa dulo. Kaya mas lalo mong pagtibayin yung kagustuhan mo.